Dati, kilala si XRP bilang isang token na laging sinasama sa hype. Kapag may balita, tumataas. Kapag tahimik ang market, bumabagsak. Pero ayon po sa bagong ulat ng Kraken, si XRP ay hindi na basta speculative o kakakalang ang paggalaw. Siya ay isa ng mature na asset sa mundo ng cryptocurrency. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin. Pag-uusapan po natin kung bakit sinasabi ng Kraken na si XRP ay nag-i-evolve na. Ano nga ba ang ibig sabihin ng market maturity at ano po ang epekto nito sa presyo at sa mga desisyon natin bilang mga Pinoy crypto investors or traders ni XRP. Kaya bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po sinasabi ng Kraken na mature na itong si XRP. Ayon po sa ulat na inilabas ng CF Benchmark, isang subsidiary ng Kraken, si XRP ay lumalawak na ang kanyang role dito sa mundo ng digital assets. Hindi na lang siya ginagamit sa speculation o simpleng trading. Sa halip, marami ng institutional investors ang unti-unting nagtitiwala kay XRP. Ibig sabihin ay hindi na lang siya binibili para lang hintayin ang biglang pagtaas ng presyo. Ginagamit na po siya para sa mga legit at saka long-term financial strategies tulad po ng derivatives, leverage trading at saka portfolio balancing. Ito ay isang malaking hakbang para sa anumang crypto asset. Ngayon is gaano po kalaki ang halaga ngayon nitong si XRP? Alam nyo ba na si XRP ay may market cap na $137 billion? Oo, pangatlo na siya ngayon sa buong crypto market. Kasunod lang ni Bitcoin at saka Ethereum. Tumaas ang kanyang halaga matapos ang isang bullish run noong pagitan po ng November hanggang January. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ay ang investor confidence matapos manalo si Pangulong Donald Trump sa eleksyon. At bakit? Dahil inaasahan na magkakaroon po ng regulatory clarity o mas malinaw na patakaran sa mga crypto assets, lalo na sa kaso ng Ripple versus SEC. Kaya nang umatras ang SEC sa kaso laban kay Ripple, sumabog si XRP sa kanyang demand. Ngayon ay bakit po big deal ang pagtaas ng demand kay XRP? Kapag maraming bumibili ng isang asset, natural na tataas ang presyo at ang interest ng mga institution. Pero ang mas mahalaga, kapag ang mga malalaking kumpanya ay nagsisimula ng mag-launch ng mga product para sa asset na yun, ibig sabihin ay nakikita nila ang potensyal nito. Katulad na lamang ng CME Group na nag-launch ng CFTC Regulated XRP Futures. Isa ito sa pinakamalaking kumpanyang nagbibigay ng financial derivatives sa buong mundo. Hindi lang yan, ang Bitflyer na pinakamalaking Bitcoin exchange sa Japan ay nagdagdag na rin ng leverage XRP trading sa kanilang platform. At syempre, pati ang BitMEX ay naglista na rin ng XRP para sa kanilang spot trading. Ngayon is totoo bang nakikipagsabayan na sa XRP kay Bitcoin at Ethereum? Ayon po sa Kraken, ang daily spot volume ni XRP ay halos ka-level ni na Bitcoin at Ethereum. Imagine mo yan, dalawang higante sa mundo ng crypto at ngayon si XRP ay pumapantay na sa kanila pagdating po sa daily trading volume. At sa loob lamang ng 24 oras, umabot sa $226.8 million ang turnover ng XRP sa mga major exchanges. Para mas maintindihan natin ito, ito ay 24% ng daily volume ni Ethereum at 11% naman ni Bitcoin. Sa average, umaabot po sa $152 million per day ang volume ni XRP. Kung iisipin, ito ay malaking senyales na hindi na lang hype ang nagpapagalaw kay XRP. May tunay ng market demand at saka regular trading activity. Ngayon is paano naman po nakakatulong sa XRP sa portfolio ng isang investor? Isa pa sa nakakatuwang insight mula sa Kraken report
ay ang sinabi nilang kahit maliit na allocation lang sa XRP ay makakatulong daw sa risk management ng isang portfolio. Ayon sa kanila, kung maglalagay ka ng 3.9% ng portfolio mo kay XRP, makakatulong ito para bumaba ang risk at saka tumaas ang returns. At paano? Kasi iba ang behavior ng XRP kumpara sa ibang crypto. Hindi siya laging sumusunod kay Bitcoin. Minsan, umaakyat po si Bitcoin pero si XRP ay steady lamang o kabaliktaran. Kaya sa diversified portfolio, magandang idagdag sa XRP para sa balanse at saka posibleng dagdag kita. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ang balitang ito ay isang magandang oportunidad. At bakit? Dahil kung dati ay iniiwasan ng maraming investors sa XRP dahil sa mga kaso at kawalan ng tiwala, ngayon ay unti-unti na siyang nare-recognize bilang seryosong asset. Ibig sabihin, kung marunong kang mag-analyze ng trend at fundamentals, may chance ka ng kumita ng mas stable gamit sa XRP. Hindi na ito puro speculation lamang. Pwede mo na rin siyang isama sa long-term strategy mo. At dahil maraming platforms na rin dito sa Pilipinas ang may access kay XRP tulad po ng coins.ph, PDAX at saka Binance, hindi na mahirap para sa atin na sumabay sa galaw ng global market. At yan bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang pag-mature ni XRP ay isang napakahalagang milestone. Hindi lang para kay Ripple or hindi lang para sa Ripple community, kundi para sa buong crypto space. Ipinapakita nito na kahit gaano pa karaming pagsubok ang daanan ng isang asset, basta may solid technology at saka malinaw na purpose, posible itong makarecover at magtagumpay. Sa XRP ay matagal na ring bahagi ng crypto scene, pero ngayon lang siya tunay na kinikilala bilang core asset. Hindi lang dahil sa hype, kundi dahil sa performance at kanyang utility. Pero syempre, paalala lang mga ka-crypto, huwag pong basta-basta bibili dahil lamang sa hype or news. Lagi pong mag-research, magplano at magtakda ng risk limit. Hindi porket sikat na si XRP ngayon ay guaranteed na ang kita. Ang crypto market ay mabilis pong magbago kaya lagi pong maging handa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.